Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Pagpapalawak ng income tax exemption sa 350,000 pesos, agad tutugunan ng Kamara. Yan ang MBC TV Network News ni Kyle Bulyas. Target tapusin ng Kamara ang pagbabalangka sa tax relief measures sa darating na Agosto. Kaugnay ito na naging panawagan sa Kongreso ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang SONA na itaas pa sa 350,000 pesos ang threshold para sa income tax exemption. Ayon kay Congressman Miro Quimbo, chairman ng House Committee on Ways and Means, may kahabaan na magiging proseso nito na mag-uumpisa sa mababang kapulungan, kaya naman hindi ito agad-agad maisa sa batas. Dahil tulad ng appropriation, ang tax laws po, kailangan manggaling sa amin. Kaya kailangan po namin bilisan. Ang unang hakbang lang po, inaantay namin yung pag-submit ng DOF ng kanilang centralized version. Kasi ang mangyari po dito is, hindi lang naman po ito yung magiging magagalaw pagdating po sa pagbubuwis. Ay pati po yung minimum tax ng ating mga maliliit na mga negosyante na 2%, ay inaalis na rin po yun. At kailangan din po natin hanap ng iba't ibang sources din po ng new revenue. Kabilang aniya sa mga posibleng maging alternatibo na pagkunan ng buwis ay ang tobacco at sugar-sweetened beverages, pero giit ni Quimbo, kailangan pa itong sumailalim sa masusing pag-aaral para matiyak na tama at maayos ang implementasyon nito. Samantala, nabanggit din ng Pangulo ang pag-aalis sa system loss upang mabawasan na ang gasto sa mga Pilipino sa kanilang electric bill. Kaugnay ito ng kuryente mula sa generation na nawawala sa gitna ng proseso pagpunta nito sa distribution, pero ipinapasa ng mga power company sa mga consumer ang gastos rito alinsunod sa IPIRA law. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, chairman ng Committee on Energy, may nakatakda na silang pagdinig sa kanilang komite sa darating na Huwebes kaugnay ng pag-aaral muli sa IPIRA law bago pa man ang SONA ni Marcos. Aniya, kailangan ng bigyan ng mas malakas na kapangyarihan ng Energy Regulatory Commission. Isa na nga dyan yung systems loss na yan na kung bakit pinayagan nila at bakit walang habas na pagtaas ng mga power generators at distributors. Wala man lang clause o note doon na pwedeng pigilan ng Energy Regulatory Commission. Unfortunately, wala nga. So, binabago natin. Itong ERC, mayroon tayong panukalang batas na bigyan ng mas maraming kapangyarihan pa ang ERC. Sa kasalukuyan, may ipinatutupad na maximum cap ang ERC para sa system loss na 6.5%. Anumang sosobra rito ay hindi na maaaring ipasa sa mga consumer. Sabi ni Tulfo, posibleng sa susunod pa na taon ito tuluyang maisabatas. Liban na lamang kung maglalabas ng executive order si Pangulong Marcos, lalo't nasa ilalim pa rin tayo ng National Energy Emergency. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, taas pasahe sa eroplano, asahan sa Agosto. Asahan ang mga mataas na pamasahe ng mga pampasaherong eroplano sa unang 2 linggo ng Agosto. Ayon sa Civil Aeronautics Board na ang fuel surcharge ay itataas sa level 13 mula August 1 hanggang 15. Ito ay kasunod na patuloy na nagaganap na tensyon sa pagitan ng US at Iran mula nitong July 16 hanggang 31, ay nasa level 8 ang fuel surcharges. Sa ilalim ng level 13 ang mga pasahero ay magbabayad ng 423 pesos hanggang 1,237 pesos sa fuel surcharges para sa domestic flights at mula 1,396 pesos and 74 centavos hanggang 10,385 pesos and 42 centavos naman para sa international flight. Ang fuel surcharge ay optional fee bukod pa sa base fare kung saan maaaring ipasa ng airline sa mga pasahero ito para makabawi sa pagkalugi dahil sa taas ng jet fuel. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.